Isang maulang hapon mga katribo, live tayo ngayon sa Facebook page ng Daily Tribune, Tribune Now sa YouTube at Daily Tribune Official sa TikTok. Nagbabalik po ang Tribune News on Q at ako si Patricia Ramirez para hatid ang pinakalatest na balita around the metro pati na rin sa mundo ng showbiz, business at sports. Dumako na tayo sa mga nagbabagang balita. Nasira ng matinding hagupit ni Bagyong Opong ang Santa Teresa de Calcutta Parish Rectory at simbahan sa Bolo, Masbate City nitong Biyernes ng madaling araw. Ayon kay Father Raymond Reyes Garucho, 2 oras sinalanta ng malalakas na hangin ang lugar mula pa ng 4:30 ng umaga dahilan upang matangay ang bubong ng kumbento at gumuho ang bagong tayong simbahan na kasalukuyang ginagawa pa. Humihingi naman ng agarang tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate matapos ang pananalasa ng severe tropical storm na si Opong na nag-iwan ng malawakang pinsala. Ayon kay PDRMO Chief Gerald Palacio, apektado ang 8,604 na pamilya o tinatayang 26,000 na individual ngayon at nasa mga evacuation center. Nasira rin ang mga linya ng kuryente, sakahan at infrastruktura at kumpirmado ang isang nasawi. Samantala, iniulat naman ng Civil Defense na nananatiling walang kuryente ang lalawigan ngunit may signal pa rin ang pangunahing telecom providers kaya't patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon sa probinsya. Masbate po, we have 21 municipalities in Masbate. Lahat po yun down yung kuryente. And una po, we have backup generators naman doon sa ating provincial DRRM office. Nako-contact naman natin sila. And then ganun din sa ibang, especially sa mainland, yung mga backup generators at mga linya ng komunikasyon. Halos po buong probinsya down po yung linya ng power po natin at saka pero po yung sa komunikasyon nako-contact pa natin, may signal po yung dalawang major na telcos natin doon, so nako-contact pa natin yung ating mga kababayan doon. Natin ang panawagan ni Masbate Governor Richard Go. Ngayon ang kailangan namin is tulong para mag-clearing operations dahil most of our road networks ay hindi talaga madaanan. So, yung mga goods, yung mga food packs, and all of our health, hindi po makadaan. And of course, another problem is electricity namin. Dahil maraming poste ang bumagsak dito sa group. And also, gusto rin namin sana makahingi ng tulong as early as possible na mabuksan yung mga ports namin dito sa probinsya ng Masbate para makaabot yung mga tulong galing sa iba't ibang probinsya. Sana makahingi kami ng air asset support and as well as our data team, our data team. So we can assess the damages and the affected. We can assess more. We can assess the damages here in the province. Sa mundo naman ng showbiz, nagpahayag ng kanilang galit ang ilang personalidad tulad nila Agot Isidro, Karen Davila, DJ Chacha at Joseph Morong ang paggamit umano ng salitang basura bilang code sa nakaw na pera mula sa maanumalyang flood control projects. Git ni Isidro, walang hiya ang mga politiko na tratuhin bilang basura ang pondo ng bayan, habang idiniin naman ni Davila na ang ganitong katiwalian ang dahilan ng hirap ng taong bayan. Samantala, kinundi na naman ni DJ Chacha at Joseph Morong ang kawalang respeto sa pinaghirapang buwis ng mamamayan. Sa mundo naman ng P-pop, opisyal nang inilabas ng OPM boy group na BGYO ang kanilang extended play na pinamagatang Headlines nitong Huwebes. Tampok dito ang mga kantang All These Ladies, Dance With Me, Aloe Vera at Headlines. Kasabay nito, inilabas din ng grupo ang music video ng Dance With Me. Kilala bilang Aces of Pop sina Jallo, Akira, JL, Mickey at Nate at naghahanda na para sa kanilang unang solo concert, Headlines, sa October 4 sa New Frontier Theater.
Sa K-pop naman, kinansela ng K-pop group na The Boys ang kanilang nakatakdang concert sa Macau at Taipei bilang bahagi ng The Blaze World Tour. Ayon sa anunsyo ng kanilang agency na 100 na hindi muna matutuloy ang shows na naka-schedule sana sa October 11 at 25. Una nang inanunsyo na madaragdagan pa ang mga lungsod sa naturang tour, ngunit tatapusin na ito sa nalalapit na concert na Jakarta, Indonesia sa November 8. Sa sports naman, nakikita ni Coach Yeng Guiao ang malaking tsansa ng rain or shine Elasto Painters na makapasok sa finals ng PBA Philippine Cup matapos ang sunod-sunod na semifinal finishes. Ayon kay Guiao, sa PBA Media Day, malaki ang maitutulong ng bagong recruit na si Stanley Pringle sa koponan na binubuo ng mga batang manlalaro. Bukod sa veteran presence, inaasahang magiging closer si Pringle sa mga dikit na laban. Tiwala naman si Guiao, naghanda na silang sumabak kontra sa malalakas pang koponan. Panibagong dagok ang dumating kay Philadelphia 76ers guard Jared McCain matapos magtamo ng UCL tear sa kanyang hanang hinlalaki habang nag-workout nitong Huwebes. Ito'y matapos pa lamang siyang magpagaling mula sa isang torn meniscus sa kaliwang tuhod na nakuha noong nakaraang season. Ayon sa koponan, kasalukuyan silang kumukonsulta sa mga doktor kung paano ito gagamutin. Bilang rookie, nagtala si McCain ng 15.3 points kada laro sa 23 games bago ang knee injury kontra Indiana noong December. Ang lagay naman ng trapiko ngayong hapon na itala ang na-stall na bus dahil sa mechanical problem sa Aurora Boulevard, Ermin Garcia eastbound lane, bandang 3:14 ng hapon. Isang lane na nag-iokupado na agad namang narespondihan ng MMDA enforcers. Let's talk about business. Sa pagtatapos ng hapon ngayong araw, bumaba ang Philippine Stock Exchange Index ng 15.16 points o 0.25% na pumalo sa halagang 6,027.12. Matinding apektado ang property at services, samantalang tumaas naman ang mining at oil at financials. Pinakaaktibong traded stocks ngayong araw ang ICT, SM at BDO, habang nakaranas naman ng pagbaba ang Jello, Tel at Ali. Patuloy naman maingangat na galaw ng merkado. Nagsara naman ng 58.10 pesos ang palitan ng piso kada dolyar ngayong araw. At mga katribu, alam mo ba? Tuwing September 26, ipinagdiriwang ang National Resource Professional Day na mas kilala bilang Human Resource Professional Day. Layunin nitong parangalan ang HR professional sa kanilang mahalagang papel sa pamamahala ng empleyado, paghubog ng kultura ng kumpanya at pagpapanatili ng maayos na operasyon. Bagamat opisyal itong ginugunita sa Estados Unidos, may sarili ring mga araw na pagkilala ang iba't ibang bansa para sa kanilang HR sector. Sila ang nagsusulong ng balanseng paggamit ng kagubatang tubig, lupa at mineral at pakikinabang na rin sa tao. At ito na nga ang ating viral story of the day. Kinaliwan ng netizens ang video uploaded online kung saan tampok ang eksena sa Senado nila Senator Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta kasama si Henry Alcantara. Ang twist, ang buong video ay nakadub lamang. Sabi pa nga na isang commenter, "This is genius, sobra ka naman, mem." Umani na nga ito ng 11,640 likes sa Instagram. Kung ano ang usapan, panoorin natin ito. Topic Olympics. Opo. Tara, halika nga rito. Nanggigil ako sa'yo eh. Halika. Winner ng bato ba topic? Nanalo ka. Gamit mo, papel. Na-explain mo nga sa akin kung papel yung gamit mo. Bakit ka nanalo? Gunting yung gamit tong isa. Huh? Nakalaban mo. Sis, gunting gamit ko, sis. Gunting, huwag ka magmangaangan. Scissors. Wait, teka lang naman. Daming witness doon. Ay, sis, baka... Sinungaling. Papel ng gamit mo. Paper. Paper yung ginawa mo sa Scissors, bato-bato. ginamit ko kay... At ayun na nga mga katribu, 90 days na lang before Christmas. Excited na ba kayo? At kasabay ng ating paparating na Pasko, isang maligayang kaarawan din para sa aming pinakamamahal na production assistant na si Danny Arnaiz.
At ayan na nga muna ang latest news around the metro, pati na rin sa mundo ng showbiz, business at sports. Samahan nyo kami muli bukas para sa iba pang may init na balita. Ako nga pala ulit si Patricia Ramirez at ito ang Tribune News on Q. Ingat lagi mga katribu!